Amen. Muli ay magandang gabi sa bawat isa. Maging magandang gabi din sa mga nasa online. Sarap ng natin, no? Sarap ng topic natin sa business talk na sinisira yung ating structural na pananaw at binabago yung ating kaisipan. Mula nung umattend kami sa business talk, talagang marami na rin kaming natutunan. At gusto kong mag-share ng ilan sa mga natutunan. Okay lang? Oh. Pero yung business talk na natutunan ko, i-relate ko din sa relationship talk. No? Parang ganito yan. Lalaki ka daw, nakakita ka ng magandang babae, nilapitan mo, sinabi mo na, alam mo, mayaman ako, gusto kitang pakasalan. Ang tawag daw doon ay direct marketing. Galing, no? Pero dahil kung nahihiya ka naman daw, mahihiyain ka, pinadaan mo sa kaibigan mo, inutusan mo yung kaibigan mo, sinabi ng kaibigan mo doon sa girl na, alam mo yung kaibigan ko, mayaman yan. At gusto kanyang pakasalan. Ang tawag daw doon ay advertisement. At ayaw mong ipadaan sa kaibigan mo. Nahihiya ka rin kausapin ng personal. Ang ginawa mo, tinawagan mo. Kinuha mo yung number, tapos tinawagan mo. Alam mo, gustong-gusto talaga kita. Mayaman ako, gusto kitang pakasalan. Ang tawag doon ay telemarketing. parang napanood niya na to ha. Tapos, nilapitan mo yung babae, sinabi mo yung pakay mo sa kanya, mayaman ka, gusto mo siyang pakasalan, kaya lang, hindi niya nagustuhan, sinampal ka. Ang tawag doon ay customer feedback. So, ayan po. Sana po nagising po kayo. Kasi nakakaantok na po, kaya isinare ko lang, no? In the light of relationship talk, yung ating business na napag-uusapan. Purihin pong Panginoon. Ang ating pong tupiko sa gabing ito ay Redefining Love series. No? Tapos na tayo dun sa Blueprint of Marriage, ngayon naman ay Redefining Love. Ang tema nito ay Love is not what you feel, it's what you govern. So, purihin pong Panginoon sa panibagong tupiko natin. Itong February, meron po tayong 4 na topic, it's Redefining Love. So, para mas ma-review tayo, bagamat somehow sa iba nating mga tupiko ng mga nakaraan ay napag-aaralan na rin natin yung pag-ibig, pero re-reviewin natin. Nang sa ganon ay mas matuto po tayo. And ganon din, kung ano din yung leading ng Panginoon, mas nai-align din natin yung ating sarili. So, redefining love, it means a learning to focus from a fleeting feeling to an intentional, actionable, and courageous commitment rooted in personal, mental, and spiritual growth. So to set a healthy boundaries, accountability, and treating oneself and others with grace. To prioritize daily small actions over grand gestures, fostering deep connection and nurturing lasting relationships. So, redefine uli natin yung pag-ibig. Sabi po dito that love is not a fleeting or a feeling, it's a law. No, parang yung kanina sa business talk natin na nandun kagad yung action, no? Puro action. No, hindi pwedeng yung parang nag-aabang ka lang ng milagro o nag-aabang ka lang ng magic. So, it's the same. Love is not a feeling, it's a law. Yung tunay daw na pag-ibig ay meron siyang conscious na pagpili. No? A conscious choice, not merely an emotional state that comes and goes. It is a conscious decision to act in the best interest
of oneself and others rather than just a passive emotion. So, ito daw yung ating conscious na pagpili. So, point number 1, love is a command, not a feeling. Dahil nga, love is considered a decision or action, a doing, rather than just a feeling requiring daily commitment. No? So, love is a command, not a feeling. At ito din ay utos ng ating Panginoon. Hindi ito suggestion lang na kung susundin ba natin o hindi, kundi ito ay command. Sabi diyan sa John 13:34, "A new command I give you, love one another as I have loved you, so you must love one another." Hindi ito suggestion. Hindi ito parang ibinigay ng Panginoon para pagbulay-bulayan pag-isipan mo na nasusundin mo. Kundi ibinigay ito ng Panginoon, inuutusan tayo ng Panginoon. Sabi niya, "A new command I give you, love one another as I have loved you, so you must love one another." Itong John 13:34, yun nga, katulad ng sinabi ko, mandate ito sa atin. At imagine natin kung ito yung magiging kultura, yung pagsunod, at ito yung nagiging pundasyon ng bawat society, ng bawat tahanan, ay napakasarap, napakagandang bagay, napakagandang tingnan, no, kung ito yung nagiging pundasyon. Itong John 13:34 din ang nagiging pundasyon para sabihin natin na, sabi nga ng Panginoon that, love your enemy. I am not saying that your spouse is your enemy. No? Ang mahirap naman yon. Hindi yung ganon. Kundi, ito yung nagiging pundasyon niya para nung sabihin niya din sa mga alagad that you have to love your enemy. Kung nagugutom yung kaaway mo, pakainin mo. So kung yung enemy nga, inuutusan tayong mahalin natin, how much more pa yung ating partner in life, yung ating spouse. So, kailangan magmahalan. At yun nga, yung pagmamahal ay pagpili po iyon. Love begins with obedience, not emotion. No? Yung pag-ibig natin ay nagsisimula ito sa pagsunod. Jesus did not ask people to feel love. He commanded them to practice it. No? I-practice, isabuhay, isagawa. No? Hindi yung parang damhin mo lang. No? Parang hahawakan mo yung dibdib niya na pakiramdaman mo, mahal mo pa ba ako? Hindi po ganon. Kundi ito po ay inuutos para gawin. Sa isang relasyon o sa isang mag-asawa, there are times na may mga araw na hindi maganda ang mood nyo. Tama? No? Or araw-araw ba maganda ang mood? I'm in the mood. Sasayaw lagi. No? Pero may mga times na hindi maganda yung mood mo, pagod ka. No? Sa mga babae, masungit kasi merong bisita. Pero dahil ang pag-ibig ay utos, pinipili niyong maging magalang, marespeto pa rin. Pinipili mong makipag-usap pa rin ng maayos. Pinipili mong kontrolin o piliin ang sasabihin mo. Alam niyo kasi pagka nakapagsabi tayo ng masakit na salita o ng hindi magandang salita, hindi na po yun ibabalik pa. Mabuti pa nga yung nagbigay ka lang ng material na hindi maganda, pwede pong bawiin, pwede mong palitan. Pero kapag ka nagsabi ka na, wala na, hindi na yun mababawi. No? Lilipas na yun, tatanim na yun sa isip ng isa. Hindi dahil sa masarap sa pakiramdam yung nagsasabi ka ng maayos o nagiging marespeto ka, kundi dahil iyon po yung tama. Dahil yun ang dinidikta sa atin, yun ang inuutos sa atin ng pag-ibig. In John chapter 5, in 1 John 5:3a, sabi diyan, in fact, this is love for God, to keep His commands. Patuloy natin sundin yung kanyang command. Love does not wait
for the heart to agree. Love acts because truth demands it. No? So, yung love is a action word. No? Hindi siya yung parang damdamin lang talaga. So, point number 2, feelings are unstable, law is constant. Sabi sa psychology, yung emotional instability or dysregulation, ito daw ay isang rapid, intense shift in mood, such as moving from calm to intense anger. Emotional instability. Kapag ganito daw yung ating nararamdaman, hindi daw stable yung ating emotion. From sadness or anxiety without an obvious reason. So it can manifest as impulsivity, unpredictable behavior, and difficulty maintaining steady relationship. Kapag ganito daw yung state ng isipan ng isang tao, hindi daw yan o mahirap yan makapag-maintain ng isang steady relationship. That's why feelings are unstable, law is constant. Sabi dito, feelings change with mood, health, stress, and environment. Ang causes niyan ay yung tinatawag na stress or trauma. When we say stress, no, nagpa-pile up na yung mga problema mo sa business, and then sa community, sa ibang tao, how you handle your co-workers, nagpa-pile up na yan. So, nagkakaroon ka na ng tinatawag na stress and environment. Yung health mo. No? Sa panahon ngayon, sa mga naririnig ko, yung mga empleyado, nangihingi na rin sila ng parang leave dahil sa kanilang emotional stress. Imagine mo yung dinidiscuss kanina ni Boss Kay, no? Yung kung paano tinatrato na hindi dapat tayo magtrato ng ganon. Yung empleyado nyo magli-leave dahil kailangan niyang mag-cope up dahil nagkakaroon na siya ng emotional stress. No? Yung inaanak namin dun sa Muntalban, VA siya, inaaway niya minsan yung kanyang among Amerikano. Sabi niya, sisingilin kita kasi nagkakaroon na ako, you cause me an emotional damage. Sabi niya ganon. Pero kagandahan, bumibisita yung amo niya dito sa Pilipinas at nagkakaayos naman sila. So, ganun po yung causes nung pagbabago-bago ng ugali. But law remains regardless of circumstances. Ibig sabihin, yung pag-ibig, yung pagpili mo, nananatili yon. Ipinapaalala nun yung pagpili mo, kung bakit mo siya pinili, kung ano yung naging decision mo, it's your love. No? Hindi siya nagbabago, regardless sa circumstances. While feelings are inherently fluids, individuals can develop better emotional regulation skills to cope with life's ups and downs. No? Yung goal nito, hindi para ma-eliminate yung feeling, but to let them be the sole driver of life's decision by focusing on consistent long-term values. Rather than temporary emotions, one can foster greater stability. So, law remains regardless of circumstances. No? So, iisipin nyo sa buhay ninyong mag-asawa, yung inyong pinanumpaan, till death do us part, it remains. No? So, ano man yung circumstances, ibabalik kayo ng pag-ibig doon sa reality na you choose, pinili nyo ang isa't isa para magsama kayo sa harapan ng Panginoon. So, what is built on feelings will collapse when feelings shift. What is built on law will stand through season. So, yun naman ang kagandahan nun, no, na kapag ang inyong pagsasama ay talagang na-build, no,
sa katotohanan ng pag-ibig, it stands through season. Sabi nga, sa buhay may asawa, no, kanina hindi maganda yung mood. Ngayon naman, may mga time na hindi kayo sweet. No? May mga araw na parang wala lang. So kung emotion ang basihan, maaaring sabihin nyo na hindi nyo na love yung inyong spouse. No? Parang hindi nyo na nararamdaman na love nyo. Pero dahil ang pag-ibig ay batas, ibig sabihin, hindi ka nagbabase sa damdamin, kundi nananatili ka, patuloy kang responsable, hindi ka sumusuko, dahil ang relasyon ay hindi pinapatakbo ng mood, kundi pinapatakbo ito ng paninindigan at prinsipyo. Okay? So, maliwanag po ba? Meron po ba kayong tanong doon? So, kung may tanong, okay lang po. Matthew 7:24, sabi dyan, James pala 1:17, every good and perfect gift is from above, coming down from the Father of the heavenly lights, who does not change like shifting shadows. No? Lahat daw ng mabubuting kaloob ay galing sa Diyos. Ipinagkaloob ito ng ating Ama, no? Ayon sa kanyang liwanag sa atin. So, ibig sabihin na yung inyong pagmamahalan, yung inyong pagiging magkapareha, galing ito sa Diyos. Sabi nga kanina ni Boss K, yung buhay mo, ipinanukala ng Panginoon. Ganun din sa inyong pagsasama buhay mag-asawa. Ipinanukala na rin ito ng Panginoon. Matthew 7:24, sabi dyan, everyone who hears these words of mine and puts them into practice, it's like a wise man who built his house on the rock. So, kapag ka daw yung ating decision ay tama, pinakinggan natin, isinabuhay yung salita ng Diyos, para daw tayong isang gusali na itinayo sa isang bato na anuman ang dumating, hindi tayo matitinag. Yung bato na yon ang ating Panginoong Sokristo yon. Love that lasts must be anchored, not reactive. Ibig sabihin, naka-anchored ito doon sa tamang pundasyon, ang ating Panginoong Sokristo. Yung kanyang salita. Naka-anchor yung ating pag-ibig sa salita ng Diyos, sa katotohanan ng Diyos. Hindi ito dahil lang sa naramdaman mo, nagkaroon ng parang star yung paningin mo, nung makita mo yung spouse mo, hindi lang ganon. No? Kundi nandun yung steadfast commitment, steadfast conviction, and deliberate action, rather than dun sa shifting moods, emotions, or circumstances. Again, sa buhay mag-asawa, hindi naman nawawala yung mga pagsubok sa buhay. Laging sinusubok, minsan ginagamit yung inyong financial para subukin kayo, minsan ginagamit yung inyong time para subukin kayo, minsan ginagamit yung circumstances para subukin kayo. Kaya, dapat maunawaan natin that love governs behavior when feelings fail. Kapag ka daw yung emotion ay nag-fail, yung behavior ay nag-govern by a conscious decision to remain committed. Love involves continuous efforts such as showing patience, kindness, and respect even during conflicts or when partners are not feeling intensely connected. No? May mga celebrity nga na ini-interview, sabi niya, may mga time na gumigising sila sa umaga na iba yung pakiramdam nila. Pero dahil naaalala nila yung sinabi ng Panginoon na ang pag-ibig nga ay decision, so yung behavior nila, ito yung nag-go-govern para magpatuloy ang kanilang relasyon. Love is proven not in excitement, but in consistency. No.
Love is proven not in excitement, but in consistency. True love shows itself when emotions are weak. True love is demonstrated through actions, not just promises. Hindi yung pag-ibig, hindi yung pag nagsabi yung guy ng ibibigay sa iyo ang bituin at buwan o susungkitin niya yung bituin at ibibigay sa iyo. Hindi po ganon. Kundi through the consistency ng kanyang action. Ibig sabihin, showing up, no? Even in inconvenient or uncomfortable moment. No? Pinapakita niya sa iyo. Sa Colossians, sabi diyan, and over all these virtues put on love, which binds them all together in perfect unity. Yung teksto na to, itong Colosas, ay ipinapakausap ni Apostol Pablo sa mga mananampalataya na ituon ang isipan sa kaharian ng Diyos kung saan nakaupo si Kristo. Set your minds on the things above, which is the throne of God, sabi doon. Ibig sabihin, dapat sa lahat ng ating ginagawa, sa ating iniisip, no, nilalagyan natin ito ng pag-ibig. Ibig sabihin, pag-ibig na dahil nagdesisyon tayong sumunod kay Kristo, sinusunod natin yung kanyang salita, ipinamumuhay natin sa kanyang salita, at nagkakaroon tayo ng pagkasundo-sundo. No? Ganon din po sa buhay mag-asawa. Ibig sabihin, kalimutan natin yung mga gawa na hindi naaangkop. No? Halimbawa, kinakalimutan natin, halimbawa bilang mag-asawa, kinakalimutan natin yung mga activity o yung mga gawa na hindi naman makakatulong para umunlad yung ating relationship. No? Ano ang dahilan para, halimbawa, ano ang dahilan para bigyan ko ng sama ng loob ang aking asawa? No, hindi po yun makakatulong para lumago sa aming relationship. Ano ang dahilan para maglihim ako sa kanya? Hindi yun makakatulong para lumago ang aming relationship. Kaya sabi ng Apostle Pablo, and over all these virtues put on love, which binds them all together in perfect unity. Law takes over when feelings are silent. No, that is the strength of governed love. It means that commitment to each other, your covenant, your vow reminds you that both of you made a promise before God. Hindi ito yung parang kapag silent na yung feeling, parang naghahanap ka na ng way out. Kapag silent na, parang pupunta na kayo sa hukuman para ano natawag dito? Pawalang bisa na. No? Hindi po ganon. Hindi po ibig sabihin na magkakaroon na kayo ng resolution o dudulog na kayo sa korte para ipawalang bisa ng inyong pagsasama. Hindi po ganon. Kundi, it means that law takes over when feelings are silent, means that commitment to each other, your covenant, your vow, reminds you that both of you made promise before God. Sabi nga sa isang buhay mag-asawa, no, yung pinaka-example dito, minsan di maiwasan na magkaroon kayo ng tampuhan, wala kayong imikan, masama ang loob sa isa't isa. No, minsan, sa amin mag-asawa, nangyayari yan noon, no, madalas. Sabi, wag daw paabutin yung paglubog ng araw. Kaya ang ginagawa ko, natutulog na lang ako ng maaga. Hindi na abutan ng paglubog ng araw. No? Tapos kinabukasan, kukulitin ko na lang siya. So, ganun na. No? Masama ang loob niyo sa isa't isa, pero hindi ka nanlalait. No? Hindi kayo nagsisisihan. Hindi kayo nagsusumbatan. Hindi nyo sinisiraan ng isa't isa, no? Especially ngayon na
yung power ng technology, no? Minsan may mababasa ka na ipopost nila sa kanilang social media account yung nangyayari sa kanilang buhay mag-asawa. Huwag po ganon, no? Hindi po yun maganda. Tahimik ka man pero nananatili kang tapat at gumagawa ng paraan para magkasundo. Hindi naman mahirap magsabi ng sorry kung talagang may kasalanan ka, di ba? Kung minsan kasi, alam mo, sa mga bracket namin na age, minsan nandun yung pataasan eh. Na, sasabihin ng babae, dapat siya yung lalaki, siya yung mag-sorry. Sabi naman ng lalaki, tingnan mo tong babae na to, hindi man lang mag-sorry. No? So nagpapataasan ng pride. No? I don't know sa inyong mga age bracket ngayon, hindi ko alam kung papaano nyo sinisettle ang inyong pagsasama. Pero, sabi nga dyan, law takes over when feelings are silent. No? Nagte-take over yung inyong choice, yung inyong love. At ito yung nagiging kalakasan ninyo. That is the strength of governed love. In 1 Corinthians, diniscuss ni Apostol Pablo sa chapter 13 yung pag-ibig. Yung characteristic ng pag-ibig. Sa verse 7, sabi niya doon, love, it always protects, always trusts, always hopes, always perseveres. Iyan po yung isa sa mga katangian ng pag-ibig. No? Kung babasahin niyo yung pag-ibig sa 1 Corinthians chapter 13, bago ito napunta sa isang relationship, tinatalakay muna ni Apostol Pablo yung pag-ibig patungkol doon sa paggawa sa loob ng simbahan, sa pagmi-ministry. And then of course, yung extended meaning nito is about sa relationship. So it always protects, always trusts, always hopes, always persevere. So dapat ganon yung pag-ibig. So point number 4 na po tayo. Sabi dyan, love as law creates structure and protection. No? Kanina yung vision, it creates system. Ngayon naman, yung love as law is create structure and protection. Napaka-ano pa rin, no? Napaka-related pa rin ng business at saka ng relationship. Kasi kahit sa relationship sa loob ng tahanan, nagkakaroon pa rin tayo ng batas na sinusunod. Who will say this? Who will say that? No. Sabi dun sa isang batang lalaki, if you become CEO, who you will fire first? Kapag ka naging CEO daw yung bata, sino daw una niyang tatanggalin sa loob ng tahanan? Sabi niya, I will fire first my daddy. Why? Because he stole my food, sabi niya. He stole my snacks. And he even stole my name. My mom called him baby. It's me, the baby. So, tatanggalin niya daw yung ano. So, dapat may structure, may batas sa loob ng tahanan. No? Kung sino yung dapat masunod, kung ano yung dapat role ng isa't isa, hindi yung nag-overlap. No? Minsan yung isa na yung nagiging boss, na dapat sana ito yung boss. I mean, siya dapat yung nasusunod, ito dapat yung nagpapatupad. Yung nagpapatupad, siya yung gumagawa ng batas. Yung dapat na gumagawa ng batas, siya na rin din yung sumusunod dun sa ipatutupad ng batas. No? So, dapat meron pa rin structure. Kaya nga sabi dyan, law creates boundaries. Boundaries protect value. Ibig sabihin ng boundary, hindi yung parang hindi tayo pwede magkalapit. Hindi po ganon. No? Kundi yung ating role na ginagalawan. Kung ano yung role na ginagalawan natin. Kapag sinabi ni tatay na oo, dapat si nanay din, sasabihin niya din oo. Kasi yun yung decision ng tatay mo. No? Kapag ka, minsan ganon, no? Kapag ka mga malalaki na yung anak nyo, mga binata at dalaga na, minsan, pipiliin nila kung kanino madaling magpaalam. No? Di ba? Magpapaalam, halimbawa, kung lalaki, magpapaalam kagad siya sa mama niya. Lalo na kung yung mama niya ay medyo sinusuportahan siya,
Tapos sasabihin ng tatay, anong oras ba umuwi yung anak mo? Hindi ko na namalayan. Kahit 3:00 na ng umaga umuwi, sasabihin ng nanay, maagang umuwi yan. Natulog lang ng maaga. No? Pero naisip ng tatay, parang 10:00, gising pa ako na nag-aabang. No? So wala na. So dapat malinaw po yun. Akala ko nalipat ko na. Ayan po. Law creates boundaries. Boundaries protect value. So, nagkakaroon, napoprotektahan ng isa't isa. God's law are described as expression of infinite love, providing structure to life much like a parent set rules to protect and guide children. So, dapat ito yung ating code of action, yung boundaries na yan. Ito po yung ating code of action. Love without structure, sabi dyan, becomes chaotic. Structure does not kill love, it preserves it. No? So sa bawat tahanan, sabi ko nga kanina, may rules na sinusunod. No? Napakagulo ng tahanan na walang sinusunod na rules. Kahit lang yung simpleng pagligpit ng kanilang hinigaan, napakaganda po niyan. No? Kapag natutunan to ng mga bata, kahit may mga yaya sila, kapag sila ay natutong magligpit ng kanilang hinigaan, nagkakaroon na kagad sila ng accomplishment sa kanilang buhay. Umaga pa lang, pagkagising, pagkaligpit nila ng kanilang mga hinigaan, no? I don't know kung ano man yun. Pero pag niligpit nyo yun, inayos nyo yung pinaghigaan, nagkakaroon na kagad ng accomplishment yun. So, isang magandang rules na sinusunod din sa loob ng tahanan ay yung hindi nagsisigawan. No? Kasi minsan parang ang nangyayari, oo, hindi kayo nag-aaway-away, pero nagsisigawan. Minsan ang pakiramdam ng mga neighbors nyo, parang nag-aaway-away ba sila doon? Kasi nagiging ganun na yung conversation. Of course, hindi rin dapat nagmumurahan. No? Hindi nagmumura. Well, sa inflation ngayon, maganda sana na magmura yung mga paninda. Pero kapag yung mura, lumalabas sa bibig, hindi po yun maganda. No? It's a curse. No? It's a curse. Kaya, dapat isa yon, no? Dapat hindi nagka-cursed yung isa sa mga rules sa loob ng tahanan. Hindi rin dapat nagwo-walk out, no? Na kapag pakiramdam mo, pagka sa inyong conversation, nagtatalo kayo, then walk out ka na kasi parang pakiramdam mo, hindi ka mananalo. Tigas ng ulo mo, ayoko na sa'yo. Okay lang na magpukpukan kayo ng galing, ng talino. Sabi ko nga kanina, huwag nyo lang tatanggalin yung inyong respeto. Pag-usapan nyo hanggang magkasundo kayo. No? Tinuturuan tayo ng business, then matuto tayong makipag-negotiate. Matuto tayong makipag-negotiate. Hindi dahil walang emosyon, kundi dahil may kultura ng pag-ibig. No? Sa mga behavioral psychologists, itinuturo nila yung reason kung bakit kailangan gawin yon. Halimbawa, pagka yung bata, no, kapag ayaw niyang kumain, minsan tayo, ang tendency dahil mga Pilipino tayo, naawa tayo sa mga anak natin. Ayaw kumain ng tanghalian, mag-i-skip siya. Pagdating ng hapon, manghihingi siya ng snack, ng merienda. Sa mga behavioral psychologists, tinuturo nila na if you will not eat your meal, this is the only meal we have. You have to eat this. If you will not eat this meal, you will not get your snacks. So natututo na sila. Natututo na, natututo silang tawag dito,
makipagkasundo. First Corinthians 14:33, binanggit ito kanina, "For God is not a God of disorder, but of peace." Ibig sabihin, kailangan nating gawin sa orderly manner. Even in worship, binanggit ito ni Apostle Pablo sa mga taga-Corinthians, dahil nga magagaling sila, matatalino sila, during the time Corinth, sikat sila patungkol sa lawak ng kanilang isipan, sa kanilang pagiging matalino. Gustong-gusto nilang nagdidebate sa daan, nagpapalitan ng kuro-kuro. Kaya lang, ang nangyayari sa Corinthian Church, dahil nga ganun ang kultura nila, sanay sila, matatalino sila, nawawalan na sa orderly manner yung kanilang gawain. Kung minsan hindi na rin sila nagkakasundo-sundo dahil ang dami nilang magagaling. Kaya sabi ni Apostle Pablo, 14:33a, "For God is not a God of disorder, but of peace." Ibig sabihin nun, ang Diyos, meron siyang order na sinusunod. Meron siyang method, meron siyang structure na sinusunod. No? Hindi, minsan naging biktima na rin kami nun. No? Yung nagpagawa kami ng bahay, yung plano ko lang, nasa isip ko, and then gawa sila ng gawa, hanggang dumating yung point na parang hindi natin yung nasa plano sa isip ko. No? So, kailangan itigil. So, kailangan pag-isipan uli. Parang ganon. So, kailangan dito yung may structure ka. Proverbs 33, 4:23, "Above all else, guard your heart, for everything you do flows from it." No? Kaya nga binibigyan pansin natin na yung pag-ibig ay hindi damdamin. Kasi pagka naging damdamin yung pag-ibig, likas tayo na mawain. Di ba? Kung minsan, pagka gumawa sa atin ng mali, kapag kaya pa, minsan pinababayaan na lang natin eh. Minsan ang puso din natin, dinadaya din tayo. Katulad nga ng mga problema natin ngayon, malaki ang problema natin ngayon pagdating sa tinatawag na child discipline sa mga kabataan. All walks of life. Poor, middle income, high society, malaki po yung problema natin pagdating sa tinatawag na child discipline. Of course, merong ibang mga pamilya, may mga tahanan na maayos naman yung kanilang child discipline. But overall, malaki po yung problema ng ating society ngayon sa tinatawag na child discipline. Even yung pag-aaral ay hindi na nila binibigyan ng value. No? Sa mga public school, parang may mga nagpo-post na nakapasa sila, na kahit hindi sila pumapasok sa school, kahit 5 beses lang sila pumasok, and then umaangat pa rin sila sa grade level. Malaki yung problema natin. Why? Dahil hindi nababantayan ng bawat parents yung kanilang puso. Nagiging soap yung kanilang parenting style. Hindi nila sinusunod. Ganun din sana sa bawat isa sa atin na bantayan natin ang ating puso. Tama pa ba itong ginagawa ko? Ayon pa ba ito sa kalooban ng Panginoon? Ayon pa ba ito sa layunin ng Panginoon? So bawat isa may mga karanasan, nadadala natin ito maging sa buhay may asawa, kailangan bantayan natin yung ating puso. It must be in accordance doon sa katotohanan ng Panginoon. Yung inilatag niya sa kanyang salita. Yung kanyang pag-ibig, yung decision. No. Sabi nga sa Biblia din na ang anak ng Diyos, yung kanyang minamahal, dinidisiplina niya. Ibig sabihin ng discipline, binibigyan niya ng tamang gagapangan. Nang sa ganun paglaki nun, yun na yung kanyang magiging kaparaanan. Yun na yung kanyang lifestyle. No.
teach the child, sabi sa Proverbs, the way he should go. And when he is old, he will not depart from it. No, sabi dun sa Proverbs. So, guard your heart. No, napakahirap kapag hindi natin binantay. Otherwise, minsan madadala tayo nito sa bugso ng ating damdamin. Point number 5, love is covenant, not convenience. No, tinalakay na rin to natin dati, but as a review, it's a binding, unconditional covenant of commitment, sacrifice and faithfulness, rather than conditional or convenient arrangement based on feelings. So, love is covenant, not convenient. Kapag sinabing covenant, ito ay sumpaan na dapat gawin, ano man ang mangyari. Ang ating Panginoong Diyos, ang ating Diyos Ama, nung magbigay siya ng covenant, nung magkasala ang tao, dahil nagbigay siya ng covenant, ibinigay niya sa atin yung kanyang bugtong na anak para ma-fulfill yung covenant na yon. Para mapanumbalik tayo sa Kanya. So napakahirap nun para sa Kanya. No? Yung kung paano niya tayo minahal, kung paano niya minahal yung tao. Sabi nga ni Haring David, what is a man that you care for? No? Sabi dun sa Psalms. Ano nga ba ang tao para pag-alayan mo ng buhay? Kung tutuusin, pwede naman siyang gumawa uli ng panibagong mundo. Gunawin niya yung mundong kasalukuyan and then gagawa uli siya. Pero hindi. Dahil nakipag-covenant siya doon sa tao, ginampanan niya yung tungkulin niya bilang Diyos. So sana ganun din sa mga mag-asawa, that your love is a covenant, not convenience. Covenant love stays while benefits remains. No. Covenant love stays because of a promise, no, was made. Yung promise na till death do us part. No. In sickness and in health, for poorer or for richer, till death do us part. No. Yung iba pagdating ng in poorer, wala na. Gutom na ako dito, labas labas na ako. No? Hindi po dapat ganon. So, tandaan natin yung ating pinanumpaan. Marriage survived because of covenant, not of chemistry. No. Maraming mga mag-asawa kapag ka-in-interview nyo, umabot sila ng 50. Anong sikreto? Because they remain on their covenant. No? They remain on their covenant. So, example, may mahirap. May panahon na dumadaan kayo sa financial challenge, walang pera, wala rin daw lambing, no? Ang hirap na, no? Wala nang pera, wala pang lambing, no? Walang oras. So, kung convenience lang sana ang basihan, sasabihin ng isa, hindi na to worth it. Gahanap na ng way out. Pero dahil nga may covenant, pinipili niyong manatili, pinipili niyong sumuporta sa isa't isa, pinipili niyong lumaban para sa inyong relasyon, dahil ang inyong pag-ibig ay panata at hindi lang ito pakiramdam. So, Malakay 2:14, sabi dyan, yung pinaka-context naman nito ay tinatanong ni Propeta Malakay yung mga Israelita. Hindi ba iisa lang yung Diyos natin? Hindi ba iisa lang ang pinaglilingkuran natin? Iisa lang yung Diyos na gumawa sa atin? Bakit nagiging taksil tayo sa Kanya? Sabi niya, why we become unfaithful? At inihalong tulad nga ito ni Malakay sa mag-asawa. Sabi niya doon, she is your partner, the wife of your marriage covenant. That's why, sabi doon,
You ask why, sabi nga ni Malakay. It's because the Lord is the witness between you and your wife of your youth. So, hindi po dahilan, no? Parte lang po ng pagsubok yon. Yung dumadaan kayo sa financial difficulties, mga ganon, parte lang ng pagsubok niyo yun. Kasi baka may time na naging mali yung decision nyo, naging mali yung paghawak nyo, sinusubukan lang kayo how you will become faithful sa isa't isa. At pamamaraan lang po yun para subukin kayo kung gaano kayo katatag. Sa Ecclesiastes, para i-remind tayo sa ating vow, sabi dyan, when you make a vow to God, do not delay it. Fulfill it, sabi niya. Gustong ipaunawa ni Haring Solomon dun sa mga nangangako sa Diyos. Dahil alam ng Diyos ang puso ng bawat isa, kaya sabi ni Solomon, when you make a vow to God, do not delay to fulfill it. Huwag mo nang i-delay. Yung kasunod nga niyan, kapag nangako ka, halimbawa may nangihiram sa'yo, huwag mo na sabihin na bumalik ka pa bukas, ibibigay ko sa'yo. Ibigay mo na kagad. No? The same is true sa buhay mag-asawa. Dahil nanumpa tayo sa harapan ng Panginoon, huwag nating i-delay yon. I-fulfill natin yon. Kahit nahihirapan ka, sabi nga, binibless ng Panginoon yung gumagawa. Hindi yung naghihintay lang. Point number 6, salamat at patapos na rin tayo. Love is an act of governance. Nung nakaraan January, no, tinalakay natin that marriage is government. Love is an act of governance, sabi dito. Love is a willful action that establish order, justice, and care within relationship and society. It functions as a fundamental or foundational principle or law of love that directs behavior towards the good of others, acting as a structure for and sometimes a replacement of restrictive laws. Imagine no, yung society natin, kapag ito yung sinusunod na principle, siguro walang gulo. Even yung nasa government, kapag tinignan nila, pag ginawa ko ba itong bagay na to, kapag nagtayo ba ako ng mga multo rito, mapapabuti ba yung kalagayan ng constituents ko? No, kasi love is an act of governance. Titingnan nila to. Yung pag-ibig, yung magiging pundasyon nila. Kung magtatayo ba ako ng mga proyektong multo, kung sasabihin, no? Kung mamimigay ba ako sa mahihirap, no? I-incentives ko yung mahihirap, yung kanilang mga pagtatambay kasi nakakaawa naman sila. Bibigyan ko na lang ng ayuda yung mga tambay. Bubuwisan ko na lang ng malaki yung mga nagtatrabaho. No? If love is an act of the governance, no? Kung ito yung magiging pundasyon, maganda. Kasi sabi niya, hindi magandang nagtatambay sila. Kailangan merong agency na tututok sa kanila para sila magtrabaho. Hindi yung agency na magsusupply ng kanilang pangangailangan habang nagtatambay, kundi agency na tututok sa kanila para magkaroon sila ng trabaho. Love is not asking, what do I feel today? But love is deciding, how should I act today? Kino-consider nito yung mga apektuhan. Kino-consider nito yung mga taong maapektuhan, yung nakapaligid sa kanya. How should I act today? No? Napaka-importante ng response sa mga sitwasyon. Paano ba tayo nagre-response? Love ethic demands care, empathy, and moral responsibility to be extended even to strangers, not just loved ones.
So in political or social context, love acts as a radical force capable of dismantling system of oppression. So tinitingnan lagi nito yung tatamaan. Sabi nga dito, love is leadership over the heart. No? Galing, no? Love is leadership over the heart. Sa relationship, sabi dyan, minsan gusto ng emosyon na sumagot ng masakit. Gusto ng damdamin na gumante. No? Halimbawa, sa inyong mag-asawa, nagkaroon kayo ng pagtatalo. Kung emosyon ang mananatili, gusto mo ring gumanti. Pero dahil nga kayo ay pinamamalaan ng pag-ibig, pinipili mong manahimik muna. No? Pause for a while. Pause muna ako. Hindi muna ako iimik. Kaya lang minsan, no, pagka nag-aaway yung mag-asawa, tapos tumahimik yung isa, hindi ka pinapansin, parang mas nakakaasar. Nasubukan niyo yun? No? Halimbawa, nag-aaway kayong mag-asawa, tapos ang gagawin niya, tatahimik na lang siya. Hindi na siya ako sasagutin. Ang gagawin niya, gagawa siya ng iba. Parang lalo akong nakaasar. Hindi ako pinapansin. Ba't ganon? Kasi, sinusukluban ako ng emotion. Diba? Minsan masakit yun yung parang dinadaan-daanan ka lang. Parang hindi ka na, good morning, gusto mo na makipagbati. Good morning, dadaanan ka lang, na parang silent che. Masakit yun. Pag nilulukuban ka ng emotion. But, when love drives you, pinipili mong manahimik para mag-isip muna uli. Pinipili mo minsan mag-isip muna bago magsalita. At pinipili mong ayusin yung sarili mo. Hindi para ipanalo, kundi para makipagkasundo. Ayaw niya mag-sorry, sige ako na lang magsusorry. No, ayaw niya magpakumbaba, ako na lang magpapakumbaba. Because you are driven by love. Sabi sa Proverbs 16:32, better a patient person than a warrior, one with self-control than one who takes a city. No? Galing, no? Imagine niyo si Haring Solomon, kinatatakutan ng lahat, napakahigpit na hari. Matalino pero mahigpit po siya. Zero tolerance. Sabi niya, better a patient person than a warrior. One with self-control than one who takes a city. Alam niyo ba ang pagiging patient o pagiging matyaga at pagkakaroon ng self-control is also the fruit of the Holy Spirit. Sabi siya sa Galatians 5:22-23, but the fruit of the Holy Spirit is love, joy, peace, forbearance, kindness, goodness, faithfulness, gentleness, and self-control. Against such things, there is no law. No, so kapag ka meron kang yung forbearance kasi ano yan patience, no? May forbearance ka, kindness, big sabihin, you have the fruit of the Holy Spirit. So ito yung key truth natin, Romans 13:10. Love does no harm to a neighbor. Therefore, love is the fulfillment of the law. So kapag yung pag-ibig natin ay sinusunod, you fulfill the law. Kapag nag-iibigan kayo sa isa't isa, you fulfill the law. At wala tayong ibang pamamaraan para ipakita na mahal natin ang Diyos, kundi mahalin din natin yung kanyang nilikha ayon sa kanyang wangis. No? And your spouse is the exact image of God. And also your neighbor is the exact image of God. So love does no harm to a neighbor.
Therefore, love is the fulfillment of the law. Anything not governed by law will eventually ruled by emotion kapag hindi daw pinamamahalaan ng law ng pag-ibig. And emotion is a terrible ruler. No? Bigla ka na lang magagalit. No? Bigla ka na lang magtatampo. Ang nakakatakot dun, bigla ka na lang tatawa pagtapos magalit. Galit ka, no? Tapos maya-maya, bigla kang tatawa-tawa. No? Terrible ruler yung emotion. So let's declare this. Basahin natin ng mas malakas. Mawala yung ating antok para mamaya pag uwi natin, hindi na tayo antok-antok. Ready? Go! I declare is governed by truth, not emotion. I choose obedience over feeling and commitment over convenience. My relationship will stand in order and faithfulness. In Jesus' name, amen. And thank you and God bless. So, meron po kayong tanong? I hope you learn and may the Lord bless you always.